Amen. Praise God. Hallelujah. At tulad po ng na-announce natin sa buong August, ay ito yung ating pong pag-uusapan. Hallelujah. Yes. Signs of the End Times, a biblical perspective. Bakit po biblical perspective? Kasi siyempre may mga pananaw din po yung ibang mga tao patungkol po dito. And hindi po, ang desire po nito is hindi tayo bibigyan ng mga detalye na pagkatapos nito, ito yung mangyayari. Hindi po ganun yung approach natin. Kasi sa Bible po, hindi siya ganun kadetalye yung in-explain lahat ng mga bagay niyan tulad ng ini-expect natin na pagkatapos. Though merong portion na ganun, pero hindi agad natin makikita lahat ng mga bagay niyon. Ang approach lang natin is, ano ang sinasabi ng Panginoon dun sa mga topic na pag-uusapan natin. At dahil 4 po ang Wednesday, praise God, sa buwan ng August, pag-uusapan natin itong 4 din na bagay. Una, rapture of the church. Again, rapture of the church. Amen. Salamat sa Panginoon. Lalabas yan, yung rapture. Yon. Okay? Pangalawa, pag-uusapan natin yung Antichrist. Yan. Lumabas na ba sa screen nyo? Yan, lumabas na. Sunod, Antichrist. Okay? Pagkatapos ng Antichrist, pag-uusapan natin yung Great Tribulation. Ano ba yung Great Tribulation? O ano yung rapture? Ano yung Antichrist? Ito ba yung marami nagsabi na yung sa Antichrist, mark of the beast daw yung vaccination? Narinig nyo ba yun? Yung vaccination ay mark of the beast. Marami pong nagsabi niyan at maaring haka-haka, may mga medical understanding yung iba. Pero siyempre, titingnan natin kung ano yung sinasabi ng Bible. So, yun. Ngayong araw, yung the rapture of the church. Next Wednesday, God willing, yung Antichrist. Galing din yan sa Bible. Meron yan sa Bible. Tapos, yung third Wednesday, Great Tribulation. Ano ba yun? Tapos, yung panghuli na Wednesday po ng August, again, God willing, ay yung second coming ng ating Panginoon. Lahat po yan titingnan natin at pag-uusapan natin. And by the grace of God, alam natin, meron po siyang magandang gagawin sa buhay po ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Kung meron po kayong tanong dito sa Facebook, siyempre kami lang dito sa Google Meet. Kung meron kayong tanong po sa Facebook, just freely express it dito. I-type nyo yan. Tapos siguro pagkatapos ng gawain, pagkatapos tayo makapag-pray, i-message naman na lang namin po kayo kung meron pong tanong. So, yun. Praise God. Para lang maliwanagan po tayo. And hindi po ito ako ang sasagot, kundi ang sasagot po ay yung salita ng Panginoon. Titingnan natin kung ano ang testimony ng salita ng ating Diyos. Okay? Praise the Lord. Sige po, simulan na tayo. Pupunta tayo sa the rapture of the church. The rapture of the church. Maraming tanong dito eh. The rapture of the church. Ang unang tanong is, what is the rapture? What is the rapture? Ayun, unang tanong, what is the rapture? Pangalawa, how will it happen? Paano ito mangyayari? Pangatlo, when will it occur? Kailan ito mangyayari? Kailan ito magtra-transcribe? Kailan ito meron ba? Meron bang bagay na maiintindihan natin from the word na magiging clear? I think napaka-relevant itong pag-aaral na to kasi lalo na sa panahon ngayon, maraming nagsasabi na darating na si Lord. Ano ba yung darating si Lord? Yun ba yung second coming or rapture? Yung rapture ba at second coming, iisa or parehas lang or dalawang event yun? So, yun yung mga ganung mga bagay. Iniisip natin, ano bang inaantay natin? Rapture or second coming? Yan po yung mga pananaw natin, di ba? I think na pag-usapan na natin siguro sa ibang mga sharing yan. Pero, importanteng makita itong mga bagay na to. So, sa sharing na to, sa gabing ito, titingnan natin yung tatlong mga tanong na yan and sasagutin base po sa mga verses na gagamitin natin. And naniniwala po ako, sasamahan tayo ng Panginoon at gagawa ang Panginoon sa ating mga buhay. This is not just informative, kundi this will be God's word sa atin. At hindi lamang mai-inform tayo dito, kundi tayo po ay mai-encourage sa salita ng ating Panginoon. Kung mayroong agam-agam sa ating mga kaisipan, after this message, naniniwala ako maliliwanagan natin ito. At the same time, magkakaroon tayo ng hallelujah. Magkakaroon tayo ng, yun pala yun. Yun pala yung sinasabi ng salita ng Diyos. At the same time, mailalagay natin yung ating pagtatiwala sa Panginoon. Hindi tayo matatakot, kundi tayo po ay magtitiwala sa ating pong Panginoon. Ang mga messages na ito ay hindi para takutin tayo. Mga Kristiyano o hindi mga Kristiyano, ang message na ito ay para tayo po yung maging handa. Amen? Maging handa po tayo. And naniniwala po tayo sa gabing ito
ito po ang mensahe ng ating Diyos. Let's bow our heads again and commit this meditation sa ating Panginoon. Lord, sa aming pong pasimula ng aming series, alam namin, Panginoon, marami kaming pagdadaanan, marami pong mga insights, marami pong mga na nangyayari, Panginoon, sa panahong ito na maaring related sa end times or yung ganong idea, Panginoon. At to the point na, lalo na po sa pandemic, lalo na po sa mga COVID-19 or vaccination o anumang mga kumakalat na mga balita, maaring ilalagay doon sa ganong mga bagay, Panginoon, to the point na parang ang aming pong pamumuhay ay mayroon na lang takot lagi. Lord, salamat po dahil sa iyong mga salita, maliliwanagan kami at bibigyan nyo kami ng pag-asa lagi, O Diyos. Hallelujah. Gabayan nyo kami at ikaw po malawalhati in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Punta tayo sa unang message at ito yung tinatawag na what is rapture. What is rapture? Yes, what is rapture? May sagot dyan si Pastor siya. Mami, what is rapture? Just kidding. What is rapture? Marami po eh. So, ang unang rapture, sa Bible, mapapansin natin, hindi ito masyadong in-specific. Pero, this word does not appear in the original Greek New Testament. Ano yung Greek New Testament, Pastor? Ito yung pagkasulat ng Bible sa New Testament. Sinulat siya sa Greek. Kasi noong mga panahong yon, marami ang Greek-speaking people. Kaya, praise God, dahil naisulat ang New Testament, kaya mas lalong lumawak ang evangelization ng mga panahong yun kasi Greek-speaking yung mga taong yun. Anyway, so ito ay galing sa Latin word. Bakit? Anong pinag-usapan ng Latin? Okay? The Greek term harpazo, okay, harpazo, Greek po yun, which means caught up or snatch up, na galing po yun sa rapturo, na sinulat po ni Jerome. Alam mo kung sino si Jerome, siya po ay Church Fathers. Ngayon po ay 2021. Si Jerome po ay 380 plus. 300. So, di ba ngayon, year 2021, si Jerome, 380 plus. 380. Nabuhay siya noong mga panahong yon. At ang overwhelming na salita doon ay hindi English or Tagalog or Filipino, kundi Latin. So, sinulat niya ang New Testament sa Greek to Latin, translate. At doon sa Latin na word na yun, lumabas yung salitang rapturo. So, ang transliteration niyan ay rapture. Doon po nakuha yun. Nang ibig sabihin ay caught up. Okay? Nasusundan nyo ba? Caught up. Yun yung ibig sabihin. Nasa salita yan, nasa ilalim yan, yung caught up. So, by definition, mas lalo nating makikita dito na ang rapture is a glorious event. Mamaya, yung mga verses titingnan natin. Ang rapture is a glorious event which God has promised to the church. Promise ito ng ating Panginoon sa lahat, sa bawat isa, sa lahat ng mananampalataya. Promise ng ating Diyos. Sa iyo, sa akin, sa bawat isa sa atin. Promise ng ating pong Panginoon. At yun po ay hallelujah, pwede tayo magpasalamat sa ating Panginoon. And the promise is that someday, hallelujah, someday, very soon, hindi natin alam kung kailan yun, at the blowing of the trumpet and the shout of our archangel, Jesus will appear in the sky, okay, and take up His church, living and dead, to heaven. Mamaya, bibigyan natin ng details kung sino ba yung dead, Pastor, na tinutukoy dyan. Yan ba ay buong Old Testament or New Testament lang? Titingnan din po natin yun. Okay? Ito po yung key verse natin pag pinag-usapan po ang rapture. 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 hanggang 18. 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 and 18. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, ibig sabihin mga namatay, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. So, ibig sabihin pala, pag ang isang tao ay namatayan, tapos sobra siyang nag-grieve na, ang ibig sabihin daw nun, wala siyang pag-asa. Kasi ang alam niya is nag-end na dun. Hindi ganun po ang ibig sabihin ng Biblia. May pag-asa pag namatay. Diba? Sabi nga ni Jesus Christ, I think familiar sa atin yung verse na yun, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he die, will also live. So yun yung pag-asa natin, sabi ni Jesus Christ. Inulit po ni Apostle Paul. Sabi ng verse 14, for we believe that Jesus died and rose again. Yun. And so we believe that God will bring with Jesus
those who have fallen asleep in Him. Ibig sabihin, ng isang namatay na Kristiyano ay bubuhayin ni Jesus. Yun, kaya pag-asa yun. Pag-asa. Pag wala tayong pananampalataya kay Jesus, ang taong namatay, hindi makakaranas ng ganun, ng resurrection. Verse 15, according to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede. Hindi tayo mauuna. Those who have fallen asleep, those who have fallen asleep. Yung mga namatay, or hindi tayo mauuna dito sa mga namatay. Bakit? Kasi sabi ng verse 16, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Ito yung resurrection. Paborito ko tong verse na to kapag meron pong funeral service. Ang ganda po ng mga messages dito. So ito ang pinapatungkulan. Mabubuhay muli yung mga namatay sa New Testament lang tinutukoy dito. Hindi ito Old Testament. Ano yung the dead in Christ? Yung New Testament saints lang. Hindi Old Testament. Yung Old Testament ay kung pag-uusapan natin sa second coming at tribulation, sila ay mabubuhay after ng tribulation, hindi dito sa rapture. Tingnan natin itong verse 17. After that, after nung resurrection ng mga Kristiyano ng New Testament, we who are still alive and are left will be caught up. Yun yung rapture. Caught up, yun yung rapturo na in-explain natin kanina. Caught up together with them. Sino yung them? Yun yung mga na-resurrect na mga Kristiyanong namatay. Okay? Mare-resurrect ang mga Kristiyanong namatay kasama ng mga buhay. Okay? So, mare-resurrect. Tapos, we who are still alive and are left will be caught up together with the resurrected saints. Ito yun. Ito yung resurrected. Ito yung mga buhay. Will be caught up together with them in the clouds. Nasa alapaap in the air to meet the Lord in the air. Hindi sila magkikita sa langit, kundi dito lang sa air. Bakit kailangan yan? Sinabi yan ni Apostle Paul para i-encourage yung mga tao sa Thessalonians na hindi nila alam kung anong nangyari sa mga namatay na mga kamag-anak at talagang wala silang pag-asa. So, in-encourage ni Paul about this idea of rapture. Okay? So, maraming hindi naniwala dito, pero eto sinasabi, caught up. Kaya nakita natin yung definition kanina, na this is something na is a glorious event na promise ng Panginoon sa kanyang mga anak na kapag buhay pa, i-caught up yung mga Kristiyanong namatay, na merong siyempre may Kristo sa puso, bubuhayin at sama-samang sasalubungin si Jesus sa alapaap. Hallelujah, to meet the Lord in the air, and we will be with the Lord forever. Yun po yung rapture. Hindi yun second coming, ha? Hindi yun second coming. Rapture po yun. Okay? Kaya ang ganda po ng verse 18 eh. Therefore, encourage one another with these words. Nakaka-encourage po ito. Kasi siyempre, wow, salamat. Yung mga namatay, bubuhayin sila at kaming buhay pa, magsasama-sama to meet the Lord in the air. Para mas lalo nating maunawaan ang rapture, meron pong mga pag-aaral. Ang tawag dito sa Bible School, yung tinatawag na various views of rapture. Various views of the rapture. Ano yung paniniwala ng ibang mga nag-aral sa Biblia patungkol po sa rapture? Tingnan po natin itong image na to. Various views of the rapture. Doon po sa nakatagilid na doon kayo tumingin. Pre-trib rapture, partial rapture, mid-trib rapture, post-trib rapture. Yung pre-trib rapture, ibig sabihin yan, bago mag-tribulation, di ba ang tribulation, pag-uusapan natin yan. Bago mag-tribulation, ira-rapture muna ang church. Ibig sabihin, kukunin ng Panginoon yung church, di ba? Yun yung rapture. Kukunin ng Lord yung church para hindi hindi siya makaranas ng tribulation. Yun yung pre-trib rapture. Before tribulation, mangyayari yung rapture. Yung partial rapture, sabi niya dyan, ang kukunin niya lang na sa rapture ay spiritual Christians lang daw. Pero yung mga bahaw-bahaw daw ng mga Kristiyano, yung carnal, hindi niya kukunin agad-agad. Meron pang pangalawang rapture. Yun yung partial rapture. Kung magtanong kayo, Pastor, saan galing yung mga verse na yan? Meron din mga verse na yan, may mga talata din na ginagamit. Pero magsisiro in ako doon sa pre-trib rapture kasi as far as I know, as far as the testimony of the scripture, yung hindi naman tagal ng aking pagiging Kristiyano, pero bilang isang pastor, naniniwala po ako na yung nasa taas ang pinaka
the best na salita ng ating Panginoon. Grabe. The best na principle ng salita ng ating Diyos. Okay? Meron ding mid-trib rapture. Ibig sabihin, sa kalagitnaan ng tribulation, ewan ko, narinig niyo na yun, 7-year tribulation, ira-rapture yung church. Tapos yung post-trib rapture, yun naman yung pagtapos ng tribulation, yun. Saka magkakaroon ng rapture. Actually, hindi na po yun naniniwala sa rapture. Second coming na agad yun. Automatic na second coming. Wala nang rapture. So, yung rapture at yung second coming ay dalawang events. So, parang ngayon pa lang, sinasabi na natin na yung rapture at second coming ay 2 phases. Ibig sabihin, hindi siya isang event lang, kundi ibang event. Kasi, mapapansin natin yung ganong idea. Okay, moving on, nakita natin kung ano yung rapture. Ngayon naman, tingnan natin yung how will it happen? Paano mangyayari itong rapture? Okay? Paano siya? Nakikita nyo, yun. Umaakyat sila. Maraming mga movies to eh. Tingnan natin yung image na to. Itong image na to ay malaking tulong. Itong next image, malaking tulong para mas lalo nating makita kung anong ibig sabihin nun. Church age, nandyan tayo. Itong church age. Nakikita nyo naman siguro yung church age. Nandito tayo ngayon. Tapos, yung rapture of the church, malapit na. Tapos, start of tribulation, and then 7 years, and then second coming ni Jesus Christ. So, iba talaga yung rapture at iba yung second coming ni Jesus. Okay? So, from that image, meron tayong verse na titingnan. Same author ang nagsulat, si Paul, pero nasa 2 Thessalonians. Ang sabi ni Paul, concerning the coming of the Lord Jesus Christ and our being gathered to Him. So, yung coming of the Lord Jesus Christ and our being gathered to Him, sabi ng iba, pwedeng 2 separate events yan or isa lang. Pero sabi ni Paul, we ask you, brothers and sisters, not become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us, whether by prophecy or by word or mouth or by letter, asserting that the day of the Lord has already come. May mga false teachers na nagsasabi na nangyari na daw yon. Okay? Reading verse 3. Sabi ng verse 3 and 4, don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come, will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed and the man doomed to destruction. Sino yun? Si Antichrist yun. Okay? Verse 4, he will oppose and will exalt himself over everything that is called God and is worshipped, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. Itong verse 4 na to, at actually verses 3 and 4 ay binanggit sa Daniel chapter 9 verses 24 to 27. Makakatulong yan para mas maintindihan natin, pero hindi natin titingnan yon. Titingnan natin pagdating ng second coming. Verses 5 and 6, don't you remember that when I was with you, I used to tell you these things? Nasa 1 Thessalonians yun. Yun yung 1 Thessalonians. So, inulit niya sa 2 Thessalonians. Again, don't you remember na yung nasa 1 Thessalonians, ganun ang statement niya. Kaya sabi ng verse 6, and now you know what is holding him back, so that he may be revealed at the proper time. Ano yung nag-hold back doon sa Antichrist? Kaya sabi po ng verse 7 and 8, for the secret power of lawlessness is already at work. Ibig sabihin, ang gawa ni Antichrist ay nandito na. But the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. Sino yung he is taken out of the way? Yun, gusto kong sabihin, yun po ay banal na spirito. Pag kinuha ng Panginoon yung banal na spirito sa mundo, ibig sabihin wala nang magkukonvict sa kasalanan. Yun na po yung rapture. And then the lawless one will be revealed. Pag kinuha ang banal na spirito dito sa lupa na nagkukonvict ng kasalanan, saka mag-rule yung Antichrist. Nasusundan nyo po yun? Pag tinanggal yung Holy Spirit, yun na yung impluensya ng rapture. Pag tinanggal yung Holy Spirit, yun na yung signal ng rapture. Okay? Yon. And then, the lawless one will be revealed. Yun na, maghahari na si Antichrist, whom the Lord Jesus Christ will overthrow with the breath of His mouth and destroy by the splendor of His coming. Second coming yung tinutukoy dyan. Okay? Sabi ng verses 9 and 10, the coming of the lawless one will be in accordance with how Satan works. Hindi si Satan yun, kundi si Antichrist. He will use all sorts of displays of power through signs and wonders and that serve the lie
And all the ways that wickedness deceives those who are perishing, they perish because they refuse to love the truth and so be saved. For this reason, God sends them a powerful delusion so that they will believe the lie and so that all will be condemned who have not believed the truth but have delighted in wickedness. So, ito yung matinding statement. Sobrang tindi. Kaya kung babalikan natin yung yung ating image, okay? Yung ating image again, kung titingnan natin, yung 7 years tribulation, dyan yung mag-rule yung Antichrist. Yung Antichrist, yung spirito niya, nandito na sa panahon natin. Pero yung start ng rulership niya ay pag ma-rapture tayo at alisin yung banal na spirito na siyang nagko-control sa kanya. Nasusunod niyo po ba? Kaya yung last verses, mapapansin natin, yung next verse, pag pinag-usapan na how it will happen, ang tanong natin dito is, how it will happen? Eto, balikan natin yon, how it will happen. Yung statement po ng First Thessalonians, eto uli, ito ang sabi ng salita ng ating Panginoon. For the Lord Himself, verse 16, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Mabubuhay muli ang mga patay. Pag nabuhay muli ang mga patay, ayun na, sabi ng verse 17, after that, magkakaroon na ng rapture. After that, we who are still alive are left, and our left will be caught up, rapture po yan, together with them in the clouds to meet the Lord in the air. How it will happen? Hallelujah, yun. Bubuhayin yung mga patay na Kristiyano, New Testament ha, hindi Old Testament, New Testament. Pag nabuhay na yon, hallelujah, tapos sasalubungin si Jesus in the air at makakasama natin ang Panginoon forever. Yun na yun. Okay? Hallelujah. Mamaya, mas lalo pa nating maliliwanagan yan. Punta tayo sa pangatlong question. When will it occur? Kailan ito mangyayari? Meron pong nag-message sa akin, darating na daw si Lord. Maraming nagme-message sa akin ng ganyan, darating na daw si Lord. Simula na daw yung 666, simula na daw yung vaccination. Yan na daw yung tatak ng Antichrist. Pag-uusapan natin yon. So ibig sabihin, yung tatak ng Antichrist hindi mangyayari ngayon. Mangyayari yon doon sa time ng tribulation. So bakit tayo natatakot doon sa tatak? 'Di ba? Alam niyo ba doon sa Revelation, ito, narinig ko lang sa isang pastor, nabasa ko lang, ang mark of the beast ay nasa forehead, di ba? Sa forehead at nasa kamay. Pero ang vaccination ng COVID, nasa braso. Nasa braso. Di ba? Nasa braso. So, I mean, logic lang yun. Pero, pero logic lang. Ang sabi ng Biblia, sa kamay at sa forehead. O, di ba? Hindi mangyayari yung ganun sa panahon natin. Bakit? Iiwas tayo ng Panginoon doon sa gawa ni Antichrist na specific kasi ira-rapture niya tayo. Okay? When will it occur? 1998, merong isang libro na nasulat dahil merong isang tao na nag-prophesy. Ang pangalan niya po ay si Edgar Wiseman. Siya po ay patay na siya. Namatay siya ng May 16, 2001 siya namatay. Siya po ay isang engineer pero Bible student lang siya, hindi siya pastor. Bible student lang siya na talaga nag-predict ng rapture na it would happen and occur ng 1998. Kaya gumawa siya ng libro, 88 Reasons Why the Rapture Will Be in 1988. Alam niyo po ba kung ilang copies ng libro ang na-print? Umabot po siya sa ayon po sa Wikipedia, umabot po siya sa 300,000 copies ang naibigay sa mga ministers po ng Amerika. Yun, 300 po ang naibigay na copies. At the same time, sa buong mundo na ipamigay ang 4.5 million copies ng librong ito. Pero alam naman natin, hindi pa nangyari yung rapture. So, false prophet si Edgar Wisnath. Okay? Meron pong isang author ng Bible, buhay pa rin po siya, ang by the name of Dr. John Walvoord. Sorry, hindi ko makabisado kung buhay pa siya. Pero siya ay commentator. Hindi ko na-verify kung buhay pa. Pero ito yung sabi niya. Kailan ito mangyayari yung rapture? But if there are no signs for rapture itself, okay, ito yung sabi niya. Nakikita niyo po ba? Yan. When will it occur? Hintayin nating lumabas.
Hintayin natin. Yan, yon. But if there, yung unang slide, but if there are no signs for the rapture, back pa, siya. Back. Yeah, isa pa. Yeah, isa pa. Yeah, isa pa. Yan. Tama yun. But if there are no signs for the rapture itself, what are the legitimate grounds for believing that the rapture could be especially near of this generation? Okay? Parang malapit na sa generation na to. Ano po yung mga signs? Ano po yung mga grounds na para maniwala tayo na malapit na? Sabi niya, nagpatuloy siya. The answer is not found in any prophetic events. Nabanggit ko, di ba, kanina? Hindi tayo binibigyan po ng specific na ito yung mangyari. Wala pong ganun. Walang events po sa prophetic. Pag sinabing prophetic events, mga hula sa Biblia, walang ganun. Before the rapture. But, ito, in understanding of the events that will follow the rapture, meron pong mga events na mangyayari after rapture, kaya mas lalo nating maintindihan. Okay? Sabi dito, just as history was prepared for Christ's first coming, in a similar way, history is preparing for the events leading up to His second coming. Ibig sabihin, may nangyari before first coming sa Biblia, ganun din po, mayroong mangyayari before second coming. Hindi yun rapture. Kaya sabi na ng huling statement ni John Walvoord, if this is the case, it leads to inevitable conclusion, okay, next slide, that the rapture may be excitingly near. Malapit na talagang dumating ang ating Panginoon. Yung lolo ko po, sa probinsya, sinabihan po kami dati, mga basta Perez side, umayos kayo, huwag kayong liban sa simbahan kasi darating na si Lord. Ito yung sinasabi niya. Praise God. Balikan natin yung statement. Okay? Yung statement na yan para lang makita natin na, ito pala yung sinasabi ng ating Panginoon. Hallelujah. Yung rapture at second coming. Iba po talaga siya. Kailan mangyayari, hindi pa dalagin natin alam, pero meron pong understanding na mangyayari po ito. Para mas lalo nating manawaan, are we waiting for rapture or second coming? Itong next slide. Are we waiting for rapture or second coming? So, yan yung understanding natin. At least, alam natin na ang iniintay natin ay pwedeng yung isa or yung isa. Okay? Nasusdan niyo po ba? Are we waiting for rapture or second coming? Next slide. Ang sagot po dyan ay nasa Biblia, nasa Book of Titus. Okay? Ang Titus, sabi ng Titus, by the grace of God has appeared, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all men, instructing us to deny ungodliness, unworthy desires, and to live sensibly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Doon tayo mag-focus, ang next slide. Blessed hope and the appearing of the glory. So, sa ganong statement, parang sinasabi niya, hindi lang parang, totoo na ang ini-imply ng author ay, hallelujah, dalawa. Diba? Dalawa, hallelujah. Blessed hope and appearing of the glory of God. Okay, so tingnan natin, yung rapture at second coming are two distinctly separate phases. Two distinct separate phases. Ibig sabihin, tingnan natin yon, yung rapture at second coming. Next slide nga po. Yan. Rapture yung nasa taas, second coming yung sa baba. Lahat sila po ay two separate, distinct phases. Ibig sabihin, pagkasunod-sunod. Nasusunod niyo po ba natin? Okay? Ngayon, tingnan natin. Sabi po ng Bible, looking for the blessed hope. Looking for the blessed hope. Slide. Looking for the blessed hope. Two phases po yan. And the appearing of the glory of great God, the Savior, Jesus Christ. Tingnan natin yung image uli kanina. Yung rapture, base doon sa Titus chapter 2 verse 13, yun daw po yung blessed hope. Next slide. Yun daw yung, sige po, click mo pa. Blessed hope, okay? Tapos yung second coming ni Jesus Christ, ang tawag doon ay appearing of the glory. Nasusundan nyo po ba? Ngayon, para mas lalo nating maintindihan yan, tingnan natin yung differentiate nung dalawa.
a comparison of the rapture and the second coming. Okay? Ang una is, sa rapture, Christ comes in the air for His own. Tingnan natin. Sige po, i-click mo lang. Ang una is, Christ come in the air for His own. Darating si Jesus Christ, pero hindi bababa sa lupa. Sa air lang. Sa alapaap. Okay? At ang kukunin niya ay yung kanya, yung mga believers. Pero yung second coming, next click, yung second coming ay si Christ ay babalik, hallelujah, para sa kanya, di ba? Or kasama niya yung kanyang mga anak with His own. Nasunod niyo yung with His own. Pagbaba ni Jesus Christ dito, kasama na niya ang simbahan. So kaya nga separate yung rapture at yung second coming. Kaya nga kasi bababa siya with the church. At para saan yun? Ibig sabihin talagang bababa siya sa lupa kasama ang simbahan. So kaya na-rapture muna ang simbahan bago mangyari yung second coming. Hallelujah. Pangalawa, ang second coming, ang rapture po ay imminent. Imminent. Anong ibig sabihin ng imminent? It could happen any moment. It could happen any moment. Pwedeng mangyari ito bukas, pwedeng mangyari sa mga susunod. Pero ang rapture cannot occur for at least 7 years. Ito yung pagkatapos ng tribulation. Okay? Pagkatapos ng tribulation. Pag-uusapan natin yung susunod. Another thing, ang rapture po ay para sa mga believers lang. Para lang sa mga believers. Okay? Pero ang rapture, ang second coming ay for all humanity. Maapektuhan ang lahat ng tao. Pero ang rapture, magugulat lang yung mga hindi believers. Wala na yung mga Kristiyano. Dahil ang rapture is specifically para sa mga believers lang. Pero ang second coming, lahat ng tao makikita ang pagdating ni Jesus Christ kasama ang simbahan. At ang rapture is a time of joy. Ang second coming is a time of mourning. A time of mourning. Kasi dito makikita ng mga tao, hallelujah, yung bangis ng ating pong Panginoon. So ito yung conclusion na slide ng lahat. Christ comes in the air for His own. Imminent, could happen any moment. Okay, believers, for believers only, a time of joy. Hallelujah. Sige, tuloy mo lang. At yung Christ coming naman, second coming, Christ comes with His own to earth, cannot occur for at least 7 years, affects all humanity, time of mourning. Nakakalungkot. Ngayon, after all these things, anong yung ating reflection? Ano yung dating sa atin ito? Matatakot ba tayo? Hindi po. Sa mga Kristiyano, maaring pwedeng mag-reflect tayo ng mabuti. At ang unang reflection natin ay let us be thankful sa ating Panginoon na binigyan tayo ng assurance na hindi tayo mapapahamak. Okay? First reflection is let us always be thankful to Him for assuring us with this truth. Salamat sa Panginoon. Kasi hindi tayo pahahamak ng Diyos. Hindi niya tayo ilalagay sa tribulation. Ililigtas niya tayo dun sa tribulation at i-rapture niya agad ang simbahan. Diba? Maraming hindi naniniwala dito eh. Pero imbis na hindi ka maniwala, magpasalamat ka sa Diyos dahil yun yung promise ng Panginoon sa atin. Diba? Paano yun? Magpasalamat na lang tayo dahil promise ng Diyos sa atin yun. Pangalawang reflection, let us be serious with our daily walk with Him. Let us be serious with our daily walk with Him. Pag sinabing serious, wag tayong magpapatay-patay, wag tayong magpabanjing-banjing, di ba? Ito yung sinasabi ng mga pastor natin nung unang panahon pa. Naabutan ko pa ito na dapat daw hindi tayo gumagawa ng kung ano-ano, seryoso tayo sa Panginoon. Walang pagkakaiba yung challenge noon at challenge ngayon. Ganon pa rin kahit tumagal na siya. Pero ang reflection ng katotohanan ng rapture, na darating yung rapture na yon, ay umayos pa rin tong ating buhay. Okay? At pangatlo, I think this is something na dapat nating i-focus. Let us be intentional in sharing Jesus with others. Let us be intentional with sharing Jesus with others. Marami po ang hindi na mapapahamak pagdating po ng rapture. Bakit? Hindi sila makakaabot. Ang mga hindi nakakilala sa Panginoon, yun, wala silang mapapala sa rapture kasi hindi sila kasama doon. Pero hanggang hindi pa dumarating yung rapture, it is our job bilang isang mananampalataya, bilang church, bilang Kristiyano, na ibahagi yung salita ng Diyos sa mga hindi pa nakakilala
upang pagdating ng panahon sila rin po ay maging Kristiyano at makaranas ng promise ng Panginoon na makasama sa rapture. Kaya pa hindi dumarating yung rapture, alam niyo po ba? Kasi hindi pa naboborn again yung ating entire family, hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos yung entire world. Pagdating ng second coming, magdi-discuss po ako ng mga statement na yan. Pero salamat sa Panginoon dahil, wow, hallelujah. Kasi ito, ino-open sa atin ng Panginoon yung truth about rapture na totoo ito. Iba yun sa second coming, pero ito ay para sa atin. Hallelujah. Salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng gantong katotohanan. Amen. 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 Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Praise God. Alam ko sa mga susunod natin pag-aaralan, sa sunod na mga Wednesdays, makikita natin yung awesomeness kung paano inarrange ng Panginoon itong mga events na to at ma-appreciate natin, napasalamatan natin siya at to the point na maibahagi natin yung salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah.